kanina kasi nasa slide ko. Ito, our Father in Heaven, Happy Father's Day. Pinapin mo si Lord ng Happy Father's Day. Sabi kanina ni Pastor Aki, sa binasa, meron tayong isang Diyos, isang Ama. Pero kami po, may dalawa na kami ng Ama sa kami. Ano na yung aming Ama? At yung nauna na umalis na tatay, namana ng palataya, sigurado kasama ng ating amang nasa langit. Amen? Siyempre, sabi ko, binibilang ko nga, nag-prepare ng tribute para sa inyo yung mga bata. Sabi ko, ilan na yung mga tatay na yun? 5 ba 6? Para sa inyo kami yung tribute. Kaya, ang Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na narito at ang mga ama ng kamayan. Ang sabi nga dito, mula sa aming puso at galing sa puso din ng Diyos. Ay, Jessie, maka-aral muna tayo. Jessie, wow, huwag kang kumuha ng attention. Unahin muna natin si Lord. Sabi dito, the Lord bless you and keep you. Iyan ay panalangin na ibinigay ng Panginoon. Wala yun sa numbers. Hindi ko lang matandaan kung ano. Nalimutan ko lang. Pero madalas ko lang ginagamit pagka bumabati rin ako ng birthday. Amen? Ngayon, ay nasa episode 23 na tayo para sa Follow Christ Together. At ngayong linggo, may part 2 tayo para doon sa partnership in the gospel. May part 2 tayo na God created us to be with Him. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging sigaw sa mundo na to. Meron kang purpose sa kanyang kaharian. Amen? Kasi sabi, pagka walang magulang, parang sumingaw lang. May magulang yung maaring may mga abandon na mga bata, pero meron pa rin silang ama na nasa langit. Amen? At ako'y naniniwala na lahat naman nakikita ng Diyos at nakikita na Diyos ang pangailangan. Pero syempre, may iba siyang pagtingin ako sa kanyang mga anak. Amen ba? Amen. Iba yung nakikita mo lang at iba yung tinititigan mo lang. Kaya, ano hindi natin, yung kanyang sabi ng cliffhanger natin nung nakaraang linggo, at sinabing cliffhanger, yung iniwan na mensahe o yung paalala. Ito yung isang ibinigay ni Pastor Atis, God wants a relationship with you. Nais ng Diyos kung magkaroon ng relasyon sa iyo. At wala nang hihigit pang relasyon na ibibigay sa atin ng ating Diyos yung pagiging ama niya. Amen? Amen. Kaya ang sabi dito, God wants to be your Father. Nais ng Diyos na maging iyong ama. Hindi lahat ay anak na ng Diyos. Maaaring sila ay nagpapakilala na anak ng Diyos, pero sa mata ng Diyos, sila ay hindi patunay na anak. Amen? Amen. Tayo rin, hindi patunay na anak na dati. Pero dumating ang pagkakataon na nagpakilala siya at itinuring tayo bilang mga anak sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Kaya nga doon sa isa sa mga pointer ng nakaraan, we are His children. At iyon ay pinatututuklanan sa puso natin ng kanyang Espiritu. Mananahan lamang sa puso ng ang banal na Espiritu kung tayo ay itinuturing na ng anak. Amen? Kaya palakpakan natin ang Diyos.
Nakuha kayo ng pangalan ng Panginoon. Salamat po sa pinulong ko ng anak at itinawag ang aming ama. Kaya meron tayong pag-aaralan muli yung pagiging ama ng Diyos. At ako'y naniniwala yung pagiging ama ng Diyos. Ito ay isinalin din sa mga ama ng tahanan, yung ama natin sa laman. Yung ating tinatawag na biological father. At yung halimbawa, inampon, mga inampon, meron pa rin silang ama, yung pumampon na ama pa rin nila. Yun nga lang ay sa legal na paraan. Sabi nga mas kakaiba yung mga tatay na nag-ampon dahil yung bata, pinili nila mismo yung pagiging ama. Amen? Kaya ngayong umaga, meron tayong pag-aaralan na yung sa DSWD, ilang team meron sila? 4. Tayo may 5. Dapat hindi ang ating yun. Kung sila may 4 piece, basahin na natin yung verse na nagsasabi na tayo itinuring ng Diyos na mga anak. Sabi sa 2 Corinthians 6:18, "And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty." Sipin mo, tinatawag kang anak. Tinatawag kang anak ng lalaki at anak ng babae. Sino mga ba tayo para tawagin anak? Sa Tagalog, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Pinili ka para maging kanyang anak. Dahil hindi lahat pipiliin na maging anak, dahil hindi lahat pipiliin ang Diyos. Amen? Amen. Meron talagang hindi pipiliin ang Diyos sa buhay na ito. Kaya sabi natin, ngayon may pag-aaralan tayo the 5 P's of our God and Father. Amen? Mahirap lumakad-lakad kasi matatakpan ko yung screen. Pero sabi, itong bahay na to, pang-umpisa lang yun. Dadating ang panahon, dadalhin tayo doon sa mas malaking hall. Amen? Dinikarahan na tayo ng ating speaker last anniversary, cathedral. Amen? Amen. Ang pagtinawag na isang cathedral, ibig sabihin, kaya maglaman ng at least 500 people. Amen? Amen. Ano kailangan mag-speak tayo, 500, at least 500 ang ating quota. Ang pag-aaralan natin, the 5 P's of our God and Father. Hindi lamang siya sa Diyos. Ibinabala sa personal level yung relasyon. Kaya nga sabi doon sa una, sa G na pinag-aaralan natin, God wants us to be with Him. At yung pagiging kasama niya, yung relasyon. Ang tinuturo ng Kristyanismo ay relasyon, hindi relihiyon. Amen? Yeah. Dahil ang kailangan natin ayusin yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos Ama. Ito'y maaaring review na lang sa iba, pero ito'y maaaring paalala rin para sa mga bago, maaaring bago sa pandinig, or ito kasi ay hindi na bago dahil karamihan pinapractice na yung pinato. Pero ang original na nagpakita ng mga piece na pag-aaralan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos Ama. Una, provider of our needs, tagapagbigay ng mga pangangailangan. Kahit kailan hindi makukulang ng Diyos. Dahil
ay alam na yung ating pangailangan. Pero pag sinabing pangailangan, sabi nga ay may basic. Sa physical, may basic. Yung may pagkain ka, may matutulugan ka, meron kang sinusuot na damit. At dito ay water. Pero sa ibang version, nakalagay medicine. Kasi yung water daw ay part ng food. Amen? Pero naniniwala pa rin ako kasi ito lang yung ito yung pangunahin na kailangan ng tao para mabuhay. Amen? At ang unang magbigay ng ating Diyos. Noong panahon pa lang malighain ng ating tahanan, nilikha ang mundo, kasama na yan. Kasama na yung mga halaman na pagkukunan ng ating pagkain, yung mga isla, yung mga hayop, lahat na yan, kasama na. Yung mga halaman na gagawin, yung mga puno na magiging tahanan, gagawin bahay. Hindi limit sa Diyos yung ating mga pangkailangan. Kaya lang minsan, ang tao, maraming wants. Maraming wants. Maraming gusto. Pero ang Lord, alam niya kung ano lang ang pangailangan mo at yung pangailangan mo ay ibibigay na dahil hindi magkakait ang Diyos ng lahat ng makakabuti para sa kanyang anak. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Philippians 4:19, and my God, and my God, sa panahon ng pangailangan, lagi mo, and my God will meet all my needs. Pwede mo ilagay sa personal level. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory and in Christ Jesus. Makapangyarihan ng Diyos. Walang hindi siya kayang ibigay. Pero may mga ginugusto tayo na hindi yung makakabuti. Kasi mismo anak niya, ibigay sa atin. Ano pa ba ang ipagkakait niya? Sa Tagalog, at tutunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa disenyo ng paglikha ng Diyos, ang mga kalalakihan ang inatasan na maging provider. Pero wala namang sinabi sa Biblia na yung mga ilang ang tahanan ay hindi tutulong para sa provision ng pamilya. Amen? Amen. Kasi natandaan niyo ang Mother's Day, yung pinag-aralan natin yung sa Proverbs 31, chapter 31, the virtuous wife. Tumutulong siya, nagkahagi siya ng pera, nag-trade siya nung ginagawa ng pera. Ibig sabihin, katulong pa rin. Kasi may mga pagkakataon na kailangan tumulong ng asawa. Amen? May mga pagkakataon, halimbawa, nagkasakit yung mga anak, hindi makatrabaho. Siyempre, tutulong pa rin para sa pamilya ay yung mga inang tahanan o yung mga anak kung malalaki na. Amen? Kaya huwag natin unatin, ay, sa bahay lang ako, ayoko magtrabaho. Kasi sabi ng Diyos, mga lalaki lang ang provider. Sa panahon ngayon, hindi na. Amen? Amen. Bakit? Lumalawak yung pangailangan ng pamilya. Dati hindi kailangan ng cellphone. Ngayon, parang hindi kompleto yung pagkatao mo pag wala kang cellphone. Meron ba dito wala kang cellphone? Hindi na sa cellphone. Oh, kasi hindi na pangailangan. Amen? Pati nga makakama yung pangailangan na yung cellphone dahil minsan mag-virtual classes sila. Pero yung sa personal, hindi talaga ang downside mo. Dati memorize ko lahat ng mga telephone
Amen? So, pagdating sa pagiging provider ng mga tatay, sila may natasa, pero may mga pagkakataon, natutulong din yung mga ina ng tahanan. Amen? Kasi ito kitang-kita ko sa buhay natin, na si Ama at si Inang, tulong silang naghahanap buhay. Kasi nga siyang kami. Tapos nag-ampon pa ng isa, 10 na. Ituloyin mo 12 bibig yung kumakain. Pero noong panahon na yun, kahit saging at patis lang. Diba? Masaya na kami. Kahit binabang mong ulam, masaya na ako doon. Amen? Kasi, yun lang yung kita mong pangailangan. Kaya lang sa pagtunlad ng mundo natin ngayon, naglalagay ang kaawal, ay, kailangan mo yung sasakyan. Bakit hindi kung ibibigyan ka ni Lord? Uy, kailangan mo rin ng magagandang damit. Bakit hindi kung bibigyan ka ni Lord? Kailangan mo rin ng paminsan-minsan na mamasyal. Bakit hindi? Kung enough yung pinoprovide ni Lord para mabigyan ng, sabi nga, malagyan yung mga bagay na yun para magkaroon ka. Amen? Kasi darating ang darating, hindi ko hiningi yung kaunlaran na meron ako ngayon. Pero ibigay ng Lord. Ang hiningi ko lang, makaluwag-luwag sa buhay. Amen? Pero, sa kagandahang loob ng Diyos at plano niya sa buhay ko, ibinigay yung higit pa sa iniisip ko kailangan ko. Amen? At pwede rin mangyari sa inyo yun. Pwede rin mangyari sa inyo yun. Amen? Maaaring unti-unti, itataas ng Lord yung antas ng ating pamumuhay. Amen, Mahagawin. Diba? Dati lang, ngayon, 3-story ba yung bahay mo? 3-story na kasi pag silip ko sa bintana, nakikita ko. At tapos yung gasang may sabi niya, nagpapaploring siya ng bago. Amen? Meron ko po na, kailangan lang isama natin si Lord. Amen? Amen? Para sa pangalawang P, protector from dangers. Tagapagsanggalang sa mga panganib. Amen? Katulad ng nasa picture, sasalubin ng tatay, ng ama, kung ano man ang pwede kaharapin panganib ng anak. Ay yung ating tatay na nasa langit, ibinigay na mismo yung kanyang anak para tayo tubusin. Tayo tinubos ng buo ng Panginoon Jesus. Kaya huwag nating sabihin na, Lord, yung habit ko, yung na hindi mo gusto. O sabihin na, kasi common, Lord, yung habit ko po na hindi ko gusto, na hindi ko maalis-alis. Kaya mo yung alisin. Amen? Halimbawa, dati magagalitin ka sa anak. Maaari ngayon, may konti pa. Gani, meron pa ba? O, hindi na lang. O, tatanungin ko si JM. O, hindi na lang. Ano talaga ang magpapatotoo? Ay, yung mga anak, kung ikaw ay tatay, sasaluhin mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyong mga anak. Kung protektahan mo. Kaya nga, pagka magagalitin ka sa anak, alam nyo, may epekto yun sa buhay ng iyong anak. Natatanin yun sa puso. Na minsan, hindi nabubuno pag hindi kayo sa alisin. Amen? 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 Kaya yung minsan, pag nagkakasakit yung mga anak, hindi lang halata sa mga tatay,
Pero kung maaari lang, sila na ang sumalong sakit ng kanilang mga anak. Tama ba? Tatandaan ko si Amam. Siyempre, sabi ko sa Lord, huwag ako naiiyak na rin kasi na, namimiss ko naman siya palagi. Kaya lang, pag hindi mo kasama, pag nagse-celebrate ka, iba. Natatandaan ko si Amam, napakahigpit niya. Dapat alas 6, nasa bahay na, hindi ka dapat nasa kalsada pa. Hindi ka dapat naliligo sa ilog. Dati hindi namin maintindihan. Nung edad ko na 6, 7, hindi ko naiintindihan yun. Pero nung nabalaki ka na naiintindihan mo na bakit ayaw ka kapaliguan sa ilog, kasi baka malungkot ka. Bakit ayaw ka nasa labas ng lagpas na ng alas 6? Baka masagasaan ka, baka makatuwaan ka, baka makidnap ka. Doon, di pa naman siguro kung makikidnap. Walang pang ransom. So dapat, maintindihan natin yung pinagagalitan ng mga tatay. Amen? Naku, sabi nga, yung may maliliit na anak, naku, pwede, marami ka pa. Marami ka pang pagdadaanan. Lalo't nag-anak ka ng maganda. Amen? Diba? Kasi yung una, yung isang dahilan ni anak at ni ina kung bakit ayaw kami nasa labas na gabi na. Kasi syempre, nakakahalubilo mo yung mga ibang kabataan din. Na nung panahon namin, maaga rin mag-aasawa, nanang kuya, maaga rin mag-aasawa, yung mga kadalagahan. Kasi sa ina ko, 16 na, mag-asawa na. Amen? 16 ba? O magse-17? Ako, 17. Ayaw niya maagang mag-asawa. Kaya naman, hindi ako nag-asawa. At sa amin, wala namang maagang mag-asawa. Amen? Yung biological, kasi yung nanay ni Rosel, maagang nag-asawa. Yun ang nagmana kay inang. Nag-graduate pa lang ng high school noon, nagtana. So tandaan natin, sa isip ng mga tatay, lalo na ng Diyos, ayaw nila napapahamak tayo. At kung nga doon na tayo sa gitna ng kapahamakan, sinasalo nila yung mga sakit, yung mga napupwedeng sumugat sa atin, para yung mga anak at hindi na mahirapan. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold." Pinakita na dyan kung paano tayo inaalagaan ng Lord. Sa Tagalog, si Yahweh ang aking batong panggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at Sandiman, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Paano tayo pinoprotektahan ng Panginoon higit sa panganib, sa gawa ng kaaway, sa mga itil. Kaya nga, binabawal ni Lord yung paglalasing, hindi diretsa ang binabawan. Kasi nga, doon sa mga inuman, ano mangyayari? May awayan. Ano mapapansin nyo ngayon? Pag may nag-inuman, kadalasan,
nagsasaksakan sa dulo. Kasi lumalabas yung mga sama ng loob kay pare-pare. Amen? Nakakaloko. Nag-iinuman sila kasi sila yung magkakaibigan. Ilang beses na nakapanood ako sa news, pagkatapos mag-inom ay naghahabulan na, nagsasaksakan, nagbububugan. Amen? Kaya, ganun tayo pinoprotektahan ng Lord, kaya meron siyang mga bagay na ano na ginagawa niya. Ayaw na ginagawa ng mga anak niya. Amen? So, pangalawa, protector natin siya. Sabi ko nga, Lord, minsan mababalitaan mo umuulan ng malalaking yelo sa ibang lugar. Eh dito sa Pilipinas, ano kaya ulan? Nagpapanahon ng summer. Pero binabalita sa Batangas. Pero nag-live. Sabi ko, Lord, minsan na makakita naman ako na uulan din ng yelo sa Pilipinas. Amen? Kaya, yung pakiramdam mo, sabi nga ngayon ni Pastor Alice, kung pakiramdam mo na ikaw ay nasa isang preso, nakakulong ka dahil sa sitwasyon mo, tumakbo ka sa Panginoon. Kumandong ka sa Panginoon. Kahit anong naririnig mo sa labas, lumapit ka sa Panginoon. Hindi siya magkakalit ng kanyang tulong. So, iyan yung ating pangalawang P. Protector siya. Protector siya ng kanyang mga anak. Pangatlong P, pillar of strength. Haligi ng lakas. Diba? Pag tinanong, yun, sa school ko yun unang natutunan. Hindi ko alam kung anong subject. Ang ina ay ilaw ng tahanan at ang ama ay haligi ng tahanan. Bakit? Eh siya yung may lakas. Siya yung tinatawag na muscle mind. Bakit yung build ng katawan ng mga kalalakihan ay niloob ng Diyos na malaki? Malalaki yung mga buto nila at kayang mag-expand ng muscle nila para maging lakas. Kasi sila yung lakas ng tahanan. Sila yung lakas ng pamilya. Amen? Bakit malulungkot kayo? Hindi pa lakas ng pamilya yung mga asawa niya. Nalulungkot si Tita Sabel at saka si Tita Toyang kasi hindi na nila kasama. Amen? Sila yung lakas natin. Kaya nga, yung mga tatay, hindi nagpapakita na umiiyak. Si amang ko, isang beses ko lang siya nakita umiyak. Dalawa pala. Yung una, kalahin mo ha, yung una, at yun na hindi ko makakalimutan ang experience sa kanya. Nag-consume alam nyo na yung consume sa Catholic. Parang may seminar, tinuturuan sila doon ng mga salita ng Diyos. At yung araw ng paglabas niya, kasama kami. At yun yung first time na nakita ko siya umiyak. At yun yung first time na niyakap na ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung kasama rin yung iba kong kapatid. Pero ako nandoon. Niyakap ka rin ba? Hindi ko alam kung ako ba'y nasa unahan. Yun. Kasama daw kay Ate Norma. At yun yung hindi ko na nakalimutan. Yung isang pag-iyak, related syempre kay Ina. Amen? Nakita ko siya umiyak sa ospital nung pinutol yung paa ni Ina. Amen? Kasi, bakit? Sila yung pwedeng sandalan kasi ang mga babae emotional. Tama ba? O katulad ko, umiiyak na ako, nagtuturo ako.
At yung iba ba, ihahawa ko na. Kasi yung mga babae, ma-emosyon. Pero yung mga tatay, kailangan tibay dibdib. Amen? Dapat matibay ang dibdib dahil alam nila sa kanila sumasanday yung kanilang asawa, yung kanilang mga anak. Kaya kailangan ginawa sila ng Diyos parang lakas ng pamilya. Amen? Minsan, paglalagyan natin ng order, minsan madalas sa mga lalaki, nagiging prominente yung number one, yung pagiging provider. Amen? Kaya, minsan kahit mahirap, umaalis ng bansa o nagtatrabaho sa malayo, para lang gampanan ng number one. Pero, sabi nga, lagi may downside. Minsan naman, wala yung number three, hindi nararamdaman yung lakas nila sa loob ng tahanan. Pero sabi nga, kung ang tatay man ay mag-abroad, pag umuwi naman, sinusulit naman nila yung pagkakataon na mabigyan ng quality time yung kanilang pamilya. Amen? Kaya si Pastor Manny, kaya pag umuwi yan, dati na mag-abroad, nakakailang out of town bakasyon. Minsan, dinadala pa na abroad pa yung bakasyon nila. Kaya pwede nag-abroad ka ba? Sa bahay lang daw. So, amen. Kaya dapat hindi. Minsan, kami nga yung dalawang pinag-isa, nagiging nagkakatulungan. Sa panahon naman na mahina, may sitwasyon, may dinadaanan, yung mga nagdaanan, sumasalong yung nanay. Amen? Lalo na kung ang sitwasyon ay nakahiga na lang yung mga natahanan. Hindi na siya magiging lakas. Pero sa ibang kaparaan, pwede pa rin siya maging lakas ng pamilya. Amen? Kasi bakit sila nagiging pillar of strength? Kasi yung mga pinagdaanan sa buhay na nagiging gabay natin, yung mga payo, yung mga payo nila na pinagdaanan nila na nagiging kalakasan rin ng pamilya. Si marami din yung medyo close na kami. Marami din siyang kwento sa mga nararanasan niya sa pagiging taxi driver. Amen? So, yan yung pangatlo, Tina Rosmeda. Sila yung lakas ng ating pamilya, kaya ang pamilya na nanatili matibay at maalayo. Kaya may problema kung hindi nagtatakanan yung 1, 2, and 3. Siguro sa lahat, malaki ang problema. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, "It is God who arms me with strength and keep my way secure." Alam, nung manunulat, may apostol, ng propeta Samuel, na ang lakas niya nagagaling sa Diyos. Dahil hindi rin madali yung kanyang trabaho bilang propeta ng Diyos. At sa Tagalog, kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa ating daraanan. Ganun ang ating Diyos. Kung wala tayong mapagkunang iba ng lakas, ang Diyos marami niyan na kayang-kayang iluho sa atin. Kailangan lang lumapit tayo at kailangan manampalataya tayo, maniwala tayo sa sinasabi niya at pangako niya.
Dahil ang Diyos na nasa langit, pag nagbitaw yan ang salita, iyan ay totoo at magaganap. Sa pang-apat na tayo, promoter of peace, taguyod ng kapayapaan. May mag-a-agree ba sa akin pagdating dito? Ang ganda ng ngiti niyo. Amen. Oh, promoter of peace. Hindi ko makakalimutan. Siyempre, ang lagi kong halimbawa yung tatay ko, si Amang Benny. Pag nag-aaway-away na yung pagkakapatid, isang sigaw lang niya, kapayapaan na. Halimbawa, si Ate Tessie, sino ang dalas magkaaway? Si Ate Terry at si Ate Vivian, pag nag-aaway na yan, isang sigaw lang. Payapa na sa loob ng bahay. Amen? Kaya nag-promote. May mga pagkakataon lalo na pagka malalaki na yung mga bata. Halimbawa, nagkakatampuhan yung ako at saka si Ina. Lalapit yun. Lumapit na siya. Kasi dati ma-pride rin ako. Hindi madaling, pag alam ko na tama ako, hindi ako madaling bumaba. Pero isa yun sa ginagawa ko. Lalo na, siyempre, tumataas yung pride mo pagka nagsusustento ka na sa magulang, di ba? Pag nagsusustento ka na sa magulang, tumataas yung pride ng anak. Pero si anak sa dating na, ano ba problema ni Ina? Ewan naman po. Di kausapin mo siya. Lumapit ka. Kasi si Ina hindi matatahimik. Hanggang hindi kami pati. Hindi siya matatahimik kapag hindi kami pati. Amen? Minsan ang ginagamit na yung mga ako. Amen? So, promoter of peace. Kasi pwede natin siya tagapamayapa. Tama ba? Tagapamayapa rin ang mga tatay. Amen? O peacemaker. Kaya mahalaga kung hindi pa nakikita yan sa inyong mga asawa, mahalaga yung relasyon sa Diyos. Dahil hindi na kaya mag-uwi ng sarili na ang Diyos lang talaga ang makapagbabago sa Kanya. Amen? Diyos lang, hindi natin kaya mag-uwi ng sarili natin. Kahit bumabalik at bumabalik yung dati pagkatao. Kaya si Gandhi hindi na magagalitin. Konting-konting lang. Dahil habang lumalalim yung relasyon ng mga kalalakihan sa Diyos, nakikita nila yung kababaan ng Panginoong Jesus. At pag nakita nila yung kababaan ng Panginoong Jesus, yung magmamanifest sa kanila. At nanaisin na nila, Lord, gawin mo po ako kawa mismo. Kasi nung ang Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, wala siyang, wala siyang nagawa, bakit anong kasalanan. Kahit anong ibato, kahit anong pananakit na ginawa sa kanya, hindi siya lumaban. Amen? Kung sana ibinigay yung kanyang sarili ng buong-buo kasi ganun yung tatay. Ibibigay yung buhay para sa anak. At dadako na tayo sa pang-apat. Nabilis ba? Sige, tatagalan natin. Hindi. Bibilisan ko kasi nga may program na hinanda ang mga
Amen? At yung huli, yung number 5, meron pa pala akong verse. Sa John 14:27, peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kapayapaan yung iniwan ng Panginoong Diyos sa atin. Bakit tayo nagkaroon na ng kapayapaan? Kasi yung Panginoong Jesus, ipinagkasundo tayo sa Panginoong Diyos. Kaya tayo ay napabilang ng anak. Amen? Kaya yun, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ang ibinibigay ng sanlibutan. Ang sanlibutan ang ibinigay ko sa inyo. Huwag mapaganda ng inyong puso o matakot man. Huwag nang mabagalan, dapat laging payapa. Itong week na to, may isang dating lingkod ng Diyos, dating kasama sa paglilingkod ng Diyos, ay umuwi na sa Lord. Pero nung panahon, sabi nga ay yung panahon na nagsimula na siya, nakaramdam ulit ng sakit, nakailang operasyon na siya. May problema ang puso niya. Yung bulb na puso niya ay ano tawag doon? Yung bulb na mechanism. Hindi siya bulb, hindi siya yung original na bulb ng puso. Pinalitan ng bulb ng makina. Amen? Bago dumating yung week na to, nag-message siya sa akin. Chat kami, okay naman. Tapos, yung nag-chat kami, ang pinag-uusapan namin, kamatayan. Ibig sabihin, handa na siyang umuwi sa Lord, payapa siyang alis. Amen. Kahit sa harap ng kamatayan, katulad ng Panginoong Jesus, sa harap ng kamatayan, payapa niyang tinanggap. Dahil, may kapayapaan siyang aalis, kaya alam niya, tapos na niya yung mission niya sa lupa. Maski siya na. Pinasok namin na hospital, lingkod, Sabado yung natigigyan, di ba? Pinasok namin ang hospital Sabado. Tapos, Sabado nito na, doon kami sa ospital. Tapos, Lunes, pumasok na ulit ako. Nagtrabaho na ulit ako kasi sabi ng doktor, Lunes lalabas na. Pero yung Sabado nito yung halos lahat ng anak ako, nakasama niya. At payapa siya. Kahit sa banig ng sakit, hindi ko siya maririnig na nagre-reklamo, sisisihin ng Diyos. Dali lang po. Subuhin narinig ko sa kanya. Ito dahil na yung favorite awit niya. Hindi ko alam kung sa 91.
Di ba ate? Tubuto lang siya sa mga pagka. Di ba uso daw nung araw pag may mga gathering, may kahit sa labay sa mga patay. Tubuto lang sila, kaya nga doon sila nagkakilala ni Inang eh. Yung lamay ng mga patay ng araw, may umaaraw, may tubuto lang, ganun lang yung program nila. Yung nakikita mo sa kanya, isa lang yung ano, kasi talagang mahirap, matagal din siya matagal din siyang, matagal din ang dinain yung kanyang problema sa bituka. Una sa Kristo. So, ibig sabihin, may sugat ang kanyang bituka. At yung sa ulo, hindi ko alam kung ano, maraming sugat. Bala wala sa ulcer, nagsugat na yung kanyang ulo. At sa kanya yung nakikita, at ayaw pa na aalis na punong-puno ng kapayapaan. Ang isang bago namin siya dinala sa ospital, doon yung urog nila, doon pinuntahan ko. Nakita ko yung hirap siya. At ayaw niya nagtapadala sa ospital para si ate dito. Hirap na hirap na siya. Ang sakit na malamig ko siya, sabi ko, kung hirap na hirap ka na, sabihin ko sa mo, pwede ko na sabihin, gusto ko na magpahiga, gusto ko na umuwi. Sabi ko, gusto mo na ba umuwi? Sabi niya, gusto ko bumalik. Pero hindi ako pagagalitin ni Lord. Alam ko naman kasi nagpapayari ako sa aking katawan. Ano siya, consequences kasi nalipasan ng mundo. Hindi na siya malipasan ng mundo. Isa lang yung hiningi niya sa akin. Sabi ko, may gusto ka sabihin. Kasi, naging open na kami sa isa't isa. Kaya mo nakapagtanong sa kanya. Bukod pa sa amin, may iba ka bang pamilya? Kasi, isang beses na namin siya nakikita eh. Sabi kasi basta driver, sweet lover. Sabi ko para masakay eh, hindi na ako magigila na meron pala akong ibang kapatid. Isa na ang hindi niya sa atin, huwag mong pabayak. Yung pabayak, hanggang doon. Ako talagang ingit na yun. Sabi ko, oo naman, di naman namin yung pababayaan. Lalo ako hindi ko siya pababayaan. Nakita pa rin ngayon, paglisan. Kaya pa siya umalis, alam niya yung pupuntahan niya, kaya pa siya umalis dahil alam niya, na ipilit na niya yung kanyang alis sa pinagpili. At talaga na, binigyan ko pa nga siya eh. Saan ba talaga yung ibang naman mo? Baka may natatayo siya yung masuta presyo. Kasi alam ko, ini-entrega na lahat yung magiging pera na ay inang. Pero, pag nagtakamang pagkailangan, nakakapaglabas siya. Naglalabas siya. Tanong ko sila Kevin, na matagal na kasama, lagi niya magbibigay ng pera. Ikaw ba nagbibigay ng pera niya? Hindi na lang. Okay, hindi na.
dahil, bakit ko inihahalibang? Dahil, gano'n yung pananampalataya na may magaling na relasyon sa Diyos. Alam niya kung sino yung Diyos niya, yung agad niya, at alam niya yung puputahin niya, at alam din niya na kung ano man ang iwanan niya, aalagaan ng Diyos ang na nasa langit. Amen? Palakpakan ko naman natin ito. At uli, perfectong pag-ibig, perfect love, iyan ang binibigay ng ating Diyos. Perfecto, walang kulang, walang labis, walang bahid, purong-puro. Amen? Kaya, kung yung mga abal natin ngayon, lalo na yung mga batang ano pa, hindi pa perfecto na ang pagmamahal na pinapakita. Meron tayo ang nasilapit na perfecto ng lahat. Perfecto ng malala. Amen? Ang sabi sa salita ng Diyos, Lamentations 3:22, napakaraming verses sa Bible na nagsasabi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Isa na yung John 3:16. Pero itong ginamit ko, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. And if we are not consumed, para yung sa tinding ng pagsalangsang mo sa Kanya, namimikaw yung compassion, yung habang umawa. Amen? Lalo na kung isa ka sa talagang pinili niya ng magiging. Kaya ang daming nakikulong ng mga tatay pag nakarinig ng salita ng Diyos at doon na born na sa Diyos, ramdam na ramdam nila yung passion ng Diyos. Dahil sa kabila ng matitinding kasalanan, matitinding ginawa, kaya magpatawad ng Panginoon. Sabi sa Tagalog, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamali. Ang kanyang habang ay hindi natatapos. Ganon kahaba. Kaya masasalita ng Diyos, as far as the east is from the west. Yung pag-ibig na hindi hihinto. Bakit? Yung east at saka west, hindi magtatagpo. Hindi sila maaaring magtagpo. Iikot ang mundo, hindi sila magtatagpo. Amen? Ibig sabihin, ganun kalawak yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Kahit nga ngayon, mas yung mga tatay ngayon, kahit malalaki na, kahit nasa age of maturity na yung kanilang mga anak, nandoon pa rin yung pag-alala nila sa kanilang mga anak. Amen? Si Pastor Nani, wala akong marinig siya. Pero humingi ng panalangin para sa lahat ng anak. Amen? Para yung nalilitan na, iisa-isahin na. At pag nagpapasalamat din siya, iisa-isahin niya yung kanyang mga anak. Ganun yung mga kalalakihan sa CNA. Pag nagpasalamat sila, damay buong pamilya. Ganun kasi Kuya Pepe, si Kuya Gante. Si Gante hindi masyado. Baka hindi pa perfect lang. Sabi nga sa bawat maliliit na
darating din sa punto na maglilitan niya din si Gandhi. Salamat po sa kasipagan ni JL sa pag-aaral. Salamat po sa pagiging masunurin ni Kisha. Amen? Kasi, tingnan nyo, pag pinagsama-sama natin lahat, bunga ng pag-ibig. Kaya, babalikan natin yung ating inaral. Pagpapalagay ng pag-ibig, hindi na rin. Babalikan natin. Magsisimula ako sa video. Number 5, ang pag-ibig ng ating ama, perfecto. At maski ang pag-ibig ng mga ama dito sa lupa, perfect. Kung ano yung ginagawa nila, sa tingin nila, ay yung perfect. Ngayon, ilalagay pa yan sa salita ng Diyos, sa linaw ng salita ng Diyos, lalo perfecto lang. Amen? At dahil sa perfect love, nagiging promoter siya ng peace, kapayapaan. Malagay kapayapaan. Dahil mahal ko yung pamilya ko, mahal ko yung mga anak ko. Kapayapaan ang gusto ko naranasan nila. Kaya, sa loob ng bahay, iniiwasang mag-away ang asawa. Amen? May mga mag-asawa na pag may diskusyon, sinahan lang, hindi maririnig ng mga bata. O tanong ni May, ganun ba kayo attitude? Dahil, pagkatagdala, pagkapagsulong ng kapayapaan sa loob ng tahanan, pinag-observe. Mula lahat na ibibigay na iyan ay mula sa puso, magmamahal sa Diyos at sa pamilya. At number 2, protect from dangers. Dahil may lakas siya, kaya niyang salupin yung mga panganib na maaaring mangyari sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. At yung number 1, provider of needs. Tagapagbigay ng pangangailangan. Diba ba? Ito yung pinaka, yung lalagay natin ng impas, ito yung pinakamadali para sa kanila. Amen? At yung apat na yan, 1, 2, 3, 4, nagmumula yan sa puso, nagmamahal. Nagmamahal sa Diyos. At pag sobrang mahal na ang Diyos, mamahalin na ng lahat ng nasa paligid niya, hindi lamang yung nasa loob ng pamilya. Amen? Amen. Kaya naman, dito natin magtatapos. Happy Father's Day ulit sa lahat. At ito ay bilin para sa lahat ng tatay. Proverbs 27. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Bakit ito din namin? Kasi naranasan ko ito sa buhay ko dahil sa pagkubo at pagiging mananampalataya ng aking ama. Sa Tagalog, ang isang amay na mumuhay sa kapatira, mapahalaga ng na siya ang pinagulala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At pinagulala tayo. Take care of your relationship. Alagaan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ayaw bilang mga arang pahanan, alagaan natin yung relasyon natin sa Diyos. Dahil pag ayos ang relasyon ninyo sa Diyos, lahat ng nasa ilalim ayos. Amen? Amen. Kaya maging challenge sa lahat. Amen. God bless you all. Sige, nagako tayo sa pasensya na po dahil kala ko na ako matatapos. Kala ko na yun. Sige po. Sino ba ang mananalangin?